Good morning po. Nag-live lang, nag-video lang po ako, nag-live ako kasi marami pong ah, merong mga tao na magmula sa Pilipinas, ah, naghihirap silang pumunta rito, gumastos, ganun. Kasi nakita ko po yun sa YouTube. Ngayon, nagko-concern sila kasi yung cost of living. Ito ang pakay ko po, yung mga nagrereklamo na galing Pilipinas at nagrereklamo na cost of living daw is higher sa Australia. So they rather to be in the Philippines. Ako naman po, mabuti nga po sila, edukado sila na, like, may nurse na sila, or sabihin na natin mga engineer. Kung nag-spend pa kayo ng time and also ways of energy to come in Australia, sana po hindi na lang kayo nagpunta rito. Kasi talagang cost of living pag nasa abroad po kayo. Kahit naman sa Amerika o Europe o UK, mas lalo doon sa UK tsaka sa Amerika. At saka iniisip ko po sa sarili ko, bakit daming nagrereklamo na ganun-ganon. Kung ako po kasi nung nag-asawa po ako ng introduced by my friend. Pero syempre po magka-adapt tayo kahit papano ng konti dito hindi naman 100%, half. Kasi kung nagpunta po tayo dito para sa magandang sahod, magandang kung tutusin po, doble talaga ang sahod magmula sa Pilipinas. Pero ang inaano ko lang po kung nag-i-start pa po kayo dito, mag-ipon muna, hindi yung luho muna. Kasi alam ko naman po na talaga cost of living dito. Kaming mag-asawa, isang taon hindi ako nagtrabaho. Asawa ko lang nagtatrabaho. Sa station master po siya. Then, umutang po kami sa bangko para makabili ng bahay. Kasi yung asawa ko naman, 30 years na sa railway o 25 years. Ngayon ang ano po rito sa Australia, pera mo, pera ko. Ganon. Tapos ang ibang puti, nagjo-join account pero tinitignan po nila yung kung ano ginagastos mo, ganon. Hindi sila yung uso yung tutulong sa pamilya. Karamihan, hindi po ganon. To be honest po, tapat po ako. Kasi, talaga hindi po ako binibigyan ng pera ng asawa ko ng basta-basta. Pag lalabas ako, magbibigay yan. Sa umpisa, hindi po, andyan po ang Panginoon na magsisinungaling. $20 lang binibigay sa akin kada lalabas. Pero that was back 1990. Malaki pa ang $20 that time. Anyway, nagtiis ako ng isang taon kasi hindi naman ako makakareklamo. Nagbabayad siya ng bahay, tapos yung consuming namin sa electric, sa tubig, kasi sarili na namin, rates, yan ang mga binabayaran niya. Rates, at saka yung tubig, at saka yung yung mga nakatira dito sa Australia, siguro naman alam niyo po. Ngayon, ako hindi po ako gumagastos. Pag ginaya lang ako ng isang kakilalang Pilipina nung araw, nung back 1990, ang bibilang ko lang po ng pagkain yung anak ko. Kasi kumakain na ako sa bahay Tapos ang binibili ko na lang po coffee, ganyan, o kung ano yung tira ng anak ko, kakainin ko, ganon. Nung after 1 year, pero
Kasi ayaw po ng asawa kong magtrabaho ako nang hindi ako pa nakakakuha ng license. Kasi that time po, isa lang ang aming kotse. Kotse niya lang po. At saka matagal bago ako nakabili ng kotse dahil choice namin na paaralin yung mga anak namin. Kasi nag-start po ako sa factory, sa Golden Circle. Ngayon, syempre, masipag ako, hard worker ako, na-assign ako sa isang section na hindi agad basta-basta yung bang, pag kasi po sa trabaho ko po sa Golden Circle, pag walang prutas, mababa ang prutas, kung babawasan ng trabahador, ganun doon. Pero pag nagtrabaho naman po, 5 days, tapos minsan overtime pa, minsan may weekend pa. Choice ko po na mag-casual kasi yung mga anak ko po maliliit pa. Oo. Kasi dumating ako rito, buntis ako. Kasi yung asawa ko pag ganun-ganon. Tapos nung dumating na ako rito pinipilit na ako ng asawa kong learn how to drive. Kasi po, para maiiwan niya yung sasakyan doon sa Golden Circle. Kasi ang Golden Circle, sa maraming nakakaalam, is malapit po siya sa station. Kaya nga po pumili yung asawa ko ng binenta namin kasi after 2 years po, siyempre masipag naman tayo kaya hindi ako nawawala ng trabaho. Pero pag may pinapauwing maaga, gusto ko ako uuwing maaga. Kasi po gusto ko masundo yung mga anak ko. Pero and then in the weekend, nilalabas ko yung mga anak ko. Tapos sa hapon po, giniwan ng asawa ko yung sasakyan sa Golden Circle. Kasi may tag-isa kaming susi. I-text niya ako na yung sasakyan nandun na. Doon sa kung saan niya nilagay, doon niya sasabihin kasi minsan doon sa may mismong factory, tapos papanik na lang siya or sa kabila siya magpa-park kung wala nang parking doon sa Golden Circle na malapit. Ngayon, pagkatapos ko po, kasi yung asawa ko po, night shift siya. Kaya na-drop niya at ako magpipick up. Kasi ang close po ng childcare is 6 o'clock o 6:30. Tapos, ang ko po nagtipid talaga kami. Isang taon hindi ako nagbibigay sa nanay ko. Kasi wala naman akong trabaho. Anong nabibigay ko? Diba po? At saka hindi ako bumibili ng luho that time. Minsan nagdadala lang ako ng sarili kong pagkain pagka inayaya ako ng kaibigan ko. Adjust po pag nandito tayo sa Australia. Hindi yung komot nandito tayo sa Australia, bibili na agad ng kotseng maganda, bahay na maganda, malaki pa, uupa sa magandang bahay, di ba? Tapos po kasi yun ang narinig ko Tsaka nakikita ko na may sasakyan, ang ganda. Yung mga nagrereklamo. Di ba? Kami po, hindi po kami nagdalawang kotse hanggang di ako nakalipat ng magandang trabaho at permanent job. Kasi nung nag-high school na po yung panganay ko, doon na ako nag-second job. Di ba? Maliit lang ang pera sa factory. Kung hindi ka mag-overtime, wala kang Kape pala po tayo habang nagdadaldal ako dito. Paliwanag lang po. Tapos, pagka 2 years, pagka 1 year, sinabihan ako ng kumari ko kasi may kumari po ako naging kumari ko siya nung nagkaanak ako ng second daughter. Nung panganay pala, yung una ko palang anak kasi pinaalaga ko po sa kanya ng couple of days. And then, kasi nag-out Gold Coast o something, lumabas kami. Bihira po kami lumalabas noon. Pag lumabas po kami, lalabas namin yung panganay noon.
Ano lang, sa libreng swimming. O kaya yung mga batang libre yung park, ganyan. Hindi po kami nagluluho. At saka kung kakain man po kami, siguro birthday o anniversary. Wala nga ang anniversary sa asawa ko kasi hindi yun uso sa kanya yung ano, mga puti po kasi hindi, sa bagay, hindi naman, sa any nationality naman po, may hindi sweet, di ba? Hindi po uso yun sa asawa ko yung ganun. Pero, pag lumabas po, pag umaano po, pag nag-holiday po kami, like, Hong Kong, kaya nung ano po, naranasan ko yung mga travel, nung ano kami, no, simulan bata pa yung mga anak ko. Ano kami, bago kami uwi ng Pilipinas, Hong Kong muna kami. Tapos pupunta kami Pilipinas. 1 week kami sa Hong Kong, 3 weeks sa Pilipinas. Laging ganun ginagawa niya. Tapos, di 1992 po yun yung unang uwi namin. So, 1994, umuwi kami mag-iina. Kasi, that time, na matay yung mother-in-law ko a year before. Kasi, pagkabalik namin ng 1992, doon siya namatay ng bago mag 94. 93, sorry. And then, syempre, may minana yung asawa ko. Dalawa lang naman po sila eh. Which is, maliit lang po ang value ng bahay noon. Andyan po yung mother-in-law kong, bahay ng mother-in-law ko sa Mitchelton, sa main road. Corner ng Mitchelton at saka which is ngayon, milyon na yan. Kasi malapit po yan sa city. Ngayon, nung nakuha ng asawa ko yon, humanap kami ng lupa kasi nga malayo po sa station yung bahay namin sa Albany Creek. Pero maganda yung bahay doon kasi Old Queensland nga lang, pero matagal din po kami doon. Ngayon po kami, nakabili kami ng lupa diyan sa Bundal. Used to be po as Old Drive-In. Inano nila ng residence. So, nakabili kami sa corner uli. Kami diyan, 25 years po kami, nagpa-build kami ng sarili naming bahay. Nasa Golden Circle pa rin ako that time. Kasi hindi ko talaga kinakarel na magkaroon ng full time. Dahil nga, yun nga yung dahilan ko, yung mga anak ko. Gusto ko yung bunso ko mag-high school muna bago ko kumuha ng permanent job. Di, ganun, hanggang 2000, hanggang 2004. Ganun lang ang, 2005 ang trabaho ko. Although, pagka 1 year ko, nag-apply na nga ako dun sa Golden Circle. Marami po ako naging kaibigan, international, which is, I love it. Ngayon, sabi ko po sa, nakakapadala na rin ako sa nanay ko, sa pamilya ko, nakapag-paaral pa po ako ng anak ng kapatid kong panganay. Yun po, which is, hindi po siya talaga nag-aral ng isinikreto po sa akin yun. Pero anyway, that's besides the point. Ayun, hindi, alam yun ng asawa ko, pero hindi ako nakakakuha ng, yung sa Golden Circle kong trabaho, nakalagay po yun sa joint account namin. So, kukuha lang ako yung needed ko, yung iba kasi pambayad ng, pinasok ko po kasi pinasok namin yung panganay namin sa private school. Oo. Diyan sa St. Panans Primary School. So, yung isipin mo yung factory worker, tapos, kasi back 1994, nag-resign na yung asawa ko sa railway para mabayaran yung bahay namin. Kasi loan namin yung niloan namin yung pinaka
pinagpatayo namin. Kasi ang konti lang po ang kumita po kami doon sa kabilang bahay namin, pero hindi naman gano'n kataas yung ano. Pero although kung ang bili mo nung araw sa bahay 230,000, mabebenta mo yan mga siguro mga 300 gano'n o 3. Siyempre yung mga kailangan pang i-build, babayaran mo. Ngayon tsaka umupa din po kasi kami that time habang binibuild yon. Kasi nabenta agad yung bahay doon sa Albany Creek. Ngayon yung nilagay namin sa private yung anak ko, masaya ako kasi I never been in the private school. Wala pong kakayahan ng magulang kong magpaaral sa university. Hindi naman po tayo ganun katalino. Level lang ako, hindi naman ako. Pero tinanong ko sa nanay ko kung mapapaaral niya ako sa university. O kahit na yung mga 2 years course lang sa university. Diba? Ang dream ko po naon, kung mapapaaral niya ako sa university, ipuporsige ko po na makakuha ako kasi gusto ko po mag-test ng yung mga germs sa microscope po, yung po ang dream ko. Pero nung sinabi ng nanay ko na hindi niya ako mapapaaral, kasi po yung panganay namin nakapag-asawa na at the age of 17. So parang nung nakapunta ako ng Australia, parang nung nagkatrabaho ako na talaga ang kahit na nung nagtatrabaho pa po ako sa Pilipinas, kasi nag-aral po ako ng high speed. So nagtrabaho rin ako sa kumpanya sa Binondo, in the front of Binondo Church. Ang may-ari ay Chinese. Factory po siya ng panyo. Ngayon nagsara po sila after 2 years. Binayaran na lang kami. Tapos at that time, nag-message ako sa kaibigan ko doon dito sa Adelaide na kung po pwede na hanapan niya ako ng gano'n magiging boyfriend. Tapos pinadala ko yung picture sa kanya. Wala pa noong yung gadget na naka-online ka. Kaya sabi ko, talaga nga naman ang buhay Tapos yun nga pong inano ko na sige, ang tipid ko. Pag nandito po ako, tipid. Pero pag umuwi ako, binibigay ko lahat sa pamilya ko yung gusto nila. Kakain kami sa labas, pinatikim ko sa kanila, pati mga pamangkin ko po. Nakaranas siya ng mga masasarap na pagkain. Umuwi kami ng 1992. Nag-ipon ako niyan para sa sarili ko na mailabas ko sila kung ayaw sumama ng asawa ko, magiinom lang siya sa bahay. Okay lang, andun naman yung mga pamangkin kong iba. Tapos, kakain po kami sa labas, pakakainin ko sa Max, tsaka yung mga hindi napupunta ng mga pamangkin ko nung araw, Star City, dinala ko sila doon. Oo. Every time na uuwi ako, basta yung sibling ko lang hindi yung mga pinsan. Kasi isinama mo ang pinsan, maraming masasabi pa rin. Pupunta sa iyo, hihiram. Pagka nakahiram na, hindi na babalik, hindi ka nachichikahin. Ikaw pa ang pupunta doon. Although pumunta naman ako doon sa tsuhin ko. At every time na uuwi naman ako, pupunta naman ako doon. Pero, syempre, naman, yung bang mag-effort ka rin. Tapos, 1994, yun nga nangyari, umuwi kami. Dinala ko sila sa Star City. Lahat ng pamangking ko, dinala ko. Oo. May anak na yung bunso namin noon. Siguro ilan pa lang, 3 pa lang. Tapos, nagpunta rin kami tapos umuwi na. Ang afternoon, tapos sinadala ko sila sa Tagaytay, yung mga magagandang tanawin. Kaya ngayon, yung bahay namin, yung mga pamangking ko parang nawili sa Tagaytay. Kasi nung
nung gumanda lalo yung Tagaytay, doon naman kami kumakain. Nag-open po ng Enchanted Kingdom, Splash Island, narating na nila yan lahat. Kaya hanggang nagsawa na sila. Kaya, nung lumaki na sila, sabi niya, wag na tayong pumunta doon, malalaki na kami. Sabi gano'n ng mga pamangking ko. Okay. Ang gusto naman nila yung swimming. Kaya napunta kami ng Splash Island. Dati, nag-swimming lang kami doon sa maliit. Nung lumabas ang Splash Island, doon kami nagpunta. O, di hanggang lumaki sila, naranasan nila yung magandang kainan. Kaya pag uuwi po ako, minsan sa hapon yan. O no, labasan tayo. Ganyan po ang ginagawa namin. Sabi niya, saan tayo pupunta? Basta sumama lang kayo. Pero kumakain naman po ako ng lunch sa bahay. Pero talagang ugali ko po talaga, simula hindi po ako nagtrabaho. Sa hapon talaga lumalabas or lunchtime. Siyempre, pag nandito ako sa Australia po, kakain muna ako dito sa bahay. Sa bahay ng lunch. Tapos, lalabas na lang ako ng coffee with donut or coffee with something. Ganyan po. Tapos, nung back 1996, kinuha na namin si nanay ko, tatay ko. Yan, ano na sila rito na meron na kaming kakayahan na mag-sponsor sa magulang ko. Tapos ako naman trabaho ko ng trabaho kasi andito nanay ko, tatay ko eh. Tapos nag-sideline ako magluto ng palabok, dinadala ko po sa sa trabaho sa Golden Circle. Pero that time may second job na ako kasi andyan si nanay. Tapos nung nagkaroon din ng issue yun dahil doon sa kapatid ko sa New South Wales. Kasi hinihingian ko po siya ng pang-passport. Ayaw magbigay, wala raw siyang pera. So hindi ko pinilit. Pero pagdating po dito, gusto niya doon, kailan ba pupunta si nanay, ganun. Pero pinapunta ko po doon, kaya lang gusto niya, mostly doon sila. Hingian mo po ng pang-passport, hindi masaya. Bakit gusto niya daw? Mabuti nga pinayagan ko pumunta doon kasi ayoko pong maging selfish. Siyempre gusto rin makita ng nanay ko yung inalagaan ng nanay kong anak niya na panganay. Although po, pinayagan ko, okay lang sana ng 3 buwan. Matagal na nga po yun. Kasi 12 months lang dito sila nanay. Tsaka that time, marami akong kaibigan na nagtatrabaho ng panggabi. Kaya pinapaalagaan yung anak na isa. Tapos yung isa naman, ang asawa, late na umuwi. Kaya, may-ari siya ng Thai restaurant. Iniiwan dito ng ilang oras si nanay. Kay nanay, 2 anak niya, pagka-pick up niya sa school, dinidrop dito. Although parehas pa rin ang bayad niya kay nanay. Parang pakonsuelo lang po. Ngayon siyempre kumikita si nanay, may doktor ako, na pinagpintura si tatay sa bahay nila. Kumita rin si tatay. Mabait talaga yung Diyos sa amin habang nandito sila nanay at tatay. Tapos po, umuwi na naman ako kasi umuwi na sila tatay ng 1997. So, 1998 naman, umuwi na naman ako. Umuwi kami mag-iina. Tinuruan ko pong matulog yung mga anak ko sa papag. Papag na may foam naman. Pero, syempre, hindi katulad dito sa Australia. May kanya-kanyang bedroom. Dito sa amin yung mga anak ko kahit na lumabahay, may kanya-kanyang bedroom yan sila noon. Hindi po lumaki yung mga anak ko nang umuupa kami. Ngayon na lang kasi there's something wrong. Anyway, then naglakihan na yung mga pamangkin ko sa nag-asawa na yung panganay ng ate ko, nag-asawa yung sumunod, tapos may pangatlo. Although naghiwalay po yung ate ko ng 10 years sa asawa niya, tapos nagbalikan uli. Pero na-stay sa amin yung 2 niyang anak. Halos kami ni
sa financial kami ni tatay at ni nanay nagtatrabaho. Tapos, ang nag-aalaga mostly si nanay talaga. Lumaki, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Parang wala sa ano. Pero anyway, andyan po bumili ako ng sasakyan. Second hand lang naman. Kasi yun lang naman ang kaya ko. Kasi hindi naman ako permanent job. Tapos, ang nangyari noon parang binaboy nila. Walang nangyari. At ng pagsisikap ko. Tapos, nung nanghingi yung puhunan yung pamangking ko para magpa 5-6 siya. Pinahiram ko. Babalik niya raw yung puhunan. Wala po. Kaya, yung mga Pilipino na nagrereklamo na nandito na, hindi naman kayo pinipilit ng Australia. Bumalik kayo kung gusto nyo. Lalo na kung PR na kayo. Pagka nag-forever kayo sa Australia, tapos umuwi na lang kayo doon kung kailan nyo gusto. Diba? Tapos po kasi 2010 nag-graduate yung bunso ko 2006 nag-graduate yung panganay. Kasi 34 na yung panganay ko ngayon 31 pa lang si Nicole. Bunso ko. Tapos ayun po nakatikim naman ng hindi ko naman masasabing luho yung sa mga anak ko kasi naghingi sila ng yung gadget na isang gadget lang ang binigay ko. Hindi ko sila binawili sa gadget. Nung nagkaroon na lang sila ng trabaho yan, magkanya-kanya sila. Matipid nga sila mas marami pa nga akong gadget kaysa sa kanila. Pero ako, pagka may gadget ako, katulad ng iPad, yung isang iPad ko, binigay ko. Ano yun? 15 years bago ko napalitan. Kailan last year, 3 years ago yung sumunod. Yun. Tapos nung na po, 2000, nung nagkaroon na ako ng full-time job, nag-apply ako sa catering. Pero in top of that, bago ako napunta sa catering, nagsa-sideline ako ng trabaho ng cleaning sa administration. Yung amo ko Pilipina, mabait. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos may nag-udyok sa akin na mag-apply ako sa catering. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan kasi baka matrouble na. Hindi po nila gusto yung nababanggit yung name ng logo ng Ngayon nag-apply ako, pero bago yon nag-ask ako ng permission dun sa manager sa Air New Zealand Lounge. Kasi merong admin dun sa lounge nagsabi sa akin, ba't di ka mag-apply sa catering? Sabi ko, ayoko kasi nung nag-apply ako noon na nilagay ko ang name ng Golden Circle, hindi po talaga ako natanggap. Mahina ang nila. Mahina yung push sa siguro hindi ko alam kung anong word yung nilagay. Kasi ito pong napag-apply ko sa Qantas ay sa yun na nga po na pag-apply ko ng permanent job sa catering kasi natanggap agad ako. Are you willing to come for assessment or interview? Sabi ko, yes. Sabi ko, when do you want it? Sabi niya, anytime. Sabi niya sa akin, do you want it, can you come Monday? So, agad ako. Kasi po, alam niyo kung sinong reference na nilagay ko? Yung manager sa Air New Zealand Lounge. Kasi nag-ask muna ako ng permission bago ko nilagay yung name niya. Sabi niya, itong telephone number, tapos extension, ganon. Talaga, tuwan-tuwa po talaga ako. Tapos sabi ko, salamat. Kasi po, nung nagtatrabaho ko sa admin,
Nagki-cleaning po ako doon. Which is, ano lang naman, 3 hours. Pero naging ka-vibes ko yung mag-asawang may contract dun sa airport. Ngayon din nang namatay yung asawa, ginibap niya yung cleaning sa admin. So, nung nag-ano po ako sa admin, na wala ako doon, nila niya ako sa lounge. Doon ko naging kaibigan yung mga trabahador. Kasi nagtatrabaho sila sa desk, sila nag-check-in, sila sabi niya sa akin, apply ka, ganun, ganun. Ginawa ko naman. Kasi may nagsabi sa akin na kung anong agency. So, di nagpunta ako sa agency. Tapos yun, tuwan-tuwa talaga po ako, natanggap ako. Excited talaga ako. Tapos nung di pag ano ko po, di nag-ano na, lahat na nasusuplayan ko na, nakauwi ako ng 2019, na operahan po ako ng hysterectomy. Tapos nagpahinga ako ng 3 buwan. Tapos 2019, sorry. My mistake. 2009. 2000, no. Sorry, nagkakamali ako, pasensya na. 1999. Yan kaya kinuha uli ng asawa ko yung nanay at tatay ko. Inisponsora na naman niya namin. Tapos doon malaking drama doon tungkol sa kapatid ko tsaka sa akin na naman. Tapos na yon. Ito na naman, nagpunta na naman po kami sa umuwi sila ng 2000 eh. Oo, ganun, 2000. Tapos nung na naman, umuwi na lang ako. Nasama na yung anak ko. Kasi mga dalagitan na that time eh. Yun ang huling-huling uwi namin. Pero umuwi po kami nung nagkasakit si tatay. 2003. December. 3 kami. Hindi na sumama yung asawa ko. Wait lang po. Merienda po ako. Kain po tayo. Anyway po, pagka kuha namin pag-uwi po namin ng 2004-3, si tatay kasi na heat stroke ng 2002. Na heat stroke siya. Hindi na siya mabuti, nakarating pa po siya sa amin. Na-feel niya raw nagnanam yung paa niya. So, parang hinihila na lang niya. Yun ang kwento ng nanay ko nung dumating tatay ko daw doon sa bahay. Tapos ang ginawa nila, dinala nila sa ospital. So, dinala nila sa ospital, binigyan siya ng gamot at dinextrose. Pero hindi na po siya naka-recovery ng matindi. Kasi naka-recovery lang siya ng mild, pero tinamdam niya yon na hindi na siya makatayo. Hindi siya makatayo mag-isa. Parang ininda niya yon. Tapos tuwing tatawag po siya sa akin, bilihan mo naman ako ng wheelchair. Bilihan mo naman ako ng stick. Pinabili ko. Lahat pinabili ko sa Pilipinas kasi no point po na dahil bibilihan ko rito. Tapos ipapapackage ko. Gaano katagal po yung package, di ba? Kaya kahit si nanay, pag pinadalan ko one time ng box, may mga toaster, may mga may mga kape, tsokolate. Basta marami po. Sabi ng nanay ko, marami namang toaster dito. Kung gusto mo akong bilhan, bigay mo na lang yung pera. At saka tsokolate, may mga Australian chocolate na dito, sabi sa akin. So, hindi na talaga ako nagpadala since then. Ang ginagawa ko na lang, kung ano yung gusto kong dalahin,
Yun na lang dinadala ko. Kaya hindi po ako, hindi po, kasi may mga kapitbahay kami na sasabi, hindi ka man lang nagpapabox. Sabi ko, ang kagustuhan ng magulang ko, wag, ayaw. So, ano pa, bakit po ako magpapadala, di ba? Kung ayaw ng nanay ko. Lahat ng gusto ng nanay ko, sinusunod ko kasi ayoko nang magtanim ng sama ng loob sa akin ng nanay ko. Tapos po, pagdating ng umuwi na kami. 6 weeks talaga po kami doon eh. Umalis kami ng pagkatapos ng birthday ng anak ko. O bago basta pagtapos ng school. Pagkatapos ng school, nakabook na kami niyan. Kasi alam nyo na, yung malaki ang presyo. Binook na kami ng asawa ko niyan, uuwi kasi kami. Pagdating namin sa Pilipinas, ang ano lang namin, in and out sa ospital. Pero umokay naman si tatay, tapos sabi niya, pwede ba tayong bumisita sa kamag-anak ko sa 100 Island? Aluminous kung tawagin nila. Sabi ko, sige tay. So nag-hire po ako ng kapitbahay namin, may sasakyan yun. Wala po akong hindi sinunod sa tatay ko. Kasi patuwiran ko, pera lang yan eh. Hindi ako magsisisi na gagawin ko kasi ano lang naman yan eh. Anuin ko yung pera, hindi ko yung mabibit-bit sa kamatayan. Basta mapagustuhan ko lang yung magulang ko, di ba po? Dito po sa Australia, nagtitipid ako. Pagdating sa Pilipinas, ibinubuga ko yung gusto ng magulang ko. Pag umuwi kami first time, tinanong ng asawa ko, nanay, what do you want? Do you want praise? May tindahan si nanay that time. Sabi niya, ayaw pa sumagot ng nanay. Sabi ko, sabihin mo, yes, please. Tapos yun, sinama nanay ko. Sabi ko, bilihan mo siya yung pangtindahan para makapagtinda siya ng ice. At saka tuwing uuwi tayo, may ice. At sabi niya, okay. So, binila niya si nanay ko. Although, hindi naman yun nagtagal kasi ang mga pamangking ko, bukas, sara. Alam niyo naman po, pag na bukas, sara, ang freezer niya masisira. Pag sinara, hindi nakasara maigi. Nadatnang ko po ng ganun eh. Tapos, yun na naman. Ang ilang electric pan, laging nasisira. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa. Although may kapatid naman po kasi akong disability na hindi naman sa intellectual lang. Yung parang mahina ang pagpasensya niya. Kasi yung puso niya pa nandito. Pero mahal na mahal ko yung kapatid kong yun. Kasi ang galing, nagluluto, naglilinis. Although yung kamay niyang isa nakaganon, yun di yung niya, yung right hand niya nakaganon. Tapos ito, kumikilo siya. Pero naghahawak pa rin ito ng Nabilib ako sa kapatid kong yun. Tapos nung namatay yung tatay ko, bumalik kami ako na lang ang bumalik kasi gumastos na kami ng maraming pera eh. Tsaka alam nyo naman po, pag namatayan sa Pilipinas at ikaw nasa abroad, halos lahat sa iyo. That time yung kapatid ko na nandito sa part din ng Australia, wala pong naitulong. 1 taon lang po ang pagitan namin na pagpunta namin ng Australia, 1 taon lang. Binigyan din siya ng kaibigan ko na ng pangasawa. Mauna po sana sa akin yun eh, kaya lang nadisgrasya yung asawa. Anyway, that's besides the point. Ayun, dinala ko si tatay. Halos lahat kami, dami eh. Kasi yung kapatid ko na nasa Qatar noon nung namatay tatay ko. Yung ginawa ko, pinauwi ko muna for 1 week lang para ako nagdamdamang nanay ko kasi that time na sa kapatid ko born again Christian na. Ayaw hindi ko naman po dinadown yung mga born again Christian. Ayaw niya na ng holy water. Pero alam ko naman po kasi talaga na hindi sila nagaganon. Kasi po nung dalaga ako, umaattend ako ng kung ano-anong religion.
gusto nila po ako magpabaptize pero ayoko. Tapos, wala akong masasabi sa kapatid ko. Lumipat man po siya ng religion, ikinabuti niya. Iyon ang importante. Kasi, nung hindi pa siya nakaano sa religion na yon, may nagawa siyang hindi maganda. Hindi naman, although hindi naman po addict yung kapatid ko, hindi yung talagang may nagyaya lang po. May nagyaya lang. Kaya yun ang binago niya. Kasi may asawa na siya that time eh. May tatlo ng anak. Ngayon sabi na, nakakatuwa lang. Pag iniisip ko po, yung bumabalik yung memory ko sa mga kapatid ko, sa mga nagawa ng mga kapatid ko, tinatawa ko na lang minsan iniiyak ko. Pero okay lang. Pero nawala na sa akin yung iyak na ano. Tapos ito naman po, kaya nga po sinasabi ko sa inyo na nagkakotse ako nung nagtrabaho na ako sa catering. Bumili kami ng second. Kasi hindi naman kailangan ng dalawang sasakyan eh. Pag lumalabas kami, pamilya. Di ba? Pag nagtatrabaho ako, dyan lang sa Golden Circle. Pero nung nagkatrabaho ako dun sa catering, kasi po, night shift ako noon. Binilan ako ng asawa ko. Second hand pa. Luma. Yung Tarago na, hindi ako nahihiya. Bakit ako mahihiya? As long makarating ako sa trabaho. Nagtitinginan ako mga ibang Pilipino kasi ang iba ang mga sasakyan nila mga Lexus, BMW. Di ba? Di wow. Hindi ako nakikipag-competition po talaga. Pero umatin ako ng first birthday ko nung diyan ako sa catering. Pero yung mga taga Golden Circle, alam na nila yung bahay namin. So, nung itong mga ibang taga catering, hindi ako pala kumbida ng marami doon kasi alam ko yung mga mga ugali ng mga tao doon. Pataasan ng ihi po, sa totoo lang. Kaya kung magtatrabaho ngayon na makakasama sila, nako, marami akong sinupalpal dyan. Meron pang isang sasabihin sa'yo, speak English. Diminura ako sa English. Sabi niya, yun po. Tapos po, nung 2006 yun nag-start ako sa trabaho sa catering. Doon pa lang ako nagkaroon ng sarili kong kotse. Pero although, bago naman yung kotse ng asawa ko, pinaghahali-halinan nga namin. Nung nasira yon, yung van na yon, doon na ako bumili ng bago. Kasi maganda naman sa ang kita namin sa Qantas noon. Tapos meron kami mga bonus taon-taon. Meron kami sa travel. Hindi ako nagko-complain sa Pero hindi po ako sumisip-sip sa manager, sa mga boss. Nag-hello lang ako, nag-good morning, nakikipagbiruan. Pero sa trabaho, maraming nakakaalam dyan kung gaano ako kasipag. Yung mga matamad dyan. Grabe, maraming trabahador doon na super bagal. Kaya nung na-assign po kami na magtrabaho doon, na tawag kaming yun? Team A. Di ba? Ibig sabihin, good. Yung sumunod, yung unang batch, kasi pinag-iwahiwalay po kami. So, pinagsama-sama kami, yung mga mabibilis. Ayaw kasi nung iba yung sumama doon sa mababagal, kaya kami pinagsama-sama kami. Hard work talaga. Pag may kasama kaming mabagal, hindi ko din pinapartneran kasi ikaw lang mapapagod, magdadampot lahat. Di ba po? Tapos po, pagkabili ko ng sasakyan, 2006 ako nag-start Yun, napaganda yung ko. Paaral ako ng ilang pamangkin. 3 sabay-sabay. Kasi mag-graduate na yung bunso ko noon Pero mo 3 na Lasal.
Every term ko na lang binabayaran. Kasi po, yung panganay na anak ng kapatid kong panganay, pinaaral ko yon. Akala niya siguro hindi ako nakagraduate ng college, pero akala niya siguro bobo ko. Hindi ako bobo. Natuklasan ko po na nag-asawa siya. Hindi ko lang po dinamdam yun kasi may trabaho ko. Wala akong pakialam yung... Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi na lang ako mibo. Pero yun po, nagsama-sama yung mga ano ko. Siguro mga stress. Siguro naipon, inipit ko sa sarili ko, hindi ko mailabas. Sumunod yung pamangking ko. Sabi ko, mag-boundary pag may aarkila. 500 para pag masira, may pangpagawa. Wala po nangyari. Tapos hindi niya po nilalak. Binababoy ng mga anak. Hanggang sa binenta ko na lang kasi pag may sira po, by the time dadating ako, kaya minsan hindi ko po pinapaalam na umuwi ako kasi nag-aano sila, nag-expect. Kaya bigla-bigla sino-surprise ko sila. Doon po ako nagsimula ng surprise para makikita ko kung anong style sa bahay dahil kasama sila sa lupa ng nanay ko. Yung pong lupa ng nanay ko, ako rin po ang nagbayad. Di ba? Ito po ay sinishare ko lang sa mga Pilipina na yung niloloko ng mga pamilya sa Pilipinas. Tapos yung sa aking istorya, yung kasi pinapahulog ko yun sa magulang ko noon. Pero wala naman akong tampo sa nanay ko. Kinukwento ko lang. Nung nalaman kong wala pang naibayad. Kasi pag nagpadala po ako 20,000, magsimula nagtrabaho ko. Pag meron akong pera 20,000 sa isang buwan para ihulog niya sa lupa. Wala. Binibigay lang 5,000. Yung 15,000 binubuhay. Pero anyway, pag uwi ko ng sabi ko, pumunta kami doon sa housing. Bakit ganito lang yung ganun ba yung istorya? Hindi na kami gibuhay. Magulang ko. Tapos wala na lang sinasabi. Sabi ko, nang kinausap ko ng asawa ko, sa susunod na taon, pag umuwi ka, ipunin mo na lang yung kalahati. Huwag mo na ipadala. Tapos, yun nga ginawa ko. Sa awa ng Diyos, sa 2 taon na uwi ko, nabayaran kong buo. Pero mo, umabot ng 200,000. Samantalang nung araw, lumipat kami doon, 50,000 lang. Hindi pa natapos. Hanggang lumaki lang yung tubo. Oh. Kaya nung pumanaw, nung namatay tatay ko, pinaayos ko sa nakahipag ko, na ilipat sa pangalan ng nanay ko. Para wala po kaming trouble pag Tapos nung nawala naman ng nanay ko, pinalipat sa aming mga pangalan. As nung istorya pa nga po ito natawag pa po akong ganib. Yung nagsabi noon, yung anak ng kapatid kong panganay. Na maraming istorya yan, marami na ako naitulong sa kanya, pero ganib pa rin ako. Pero anyway, family is family anyway, pero silang may choice na ayaw na nila. Sabak-sawa na raw sila sa amin. Yun po, totoo lang. Tapos, lagi ako nagtitipid dito. Pag umuwi ako, talagang binobongga ko yung mga pamilya ko. Kaya yung mga kapitbahay nagugulat sa akin na mantalang kasi yung mga pamilya nila, hindi man lang sila madala kasi pinupuntahan pa po namin, papasyalan namin yung pinsan ng nanay ko sa Nueva Ecija. Pumunta kami ng Baguio, pumunta kami ng Ilocos. Yan, nalibot ko yan. Nung kasama ko yung asawa ko, Cebu, Bicol, Boracay, Mindoro. Ayan, napasyalan na namin lahat yan. Pati nga pala yung Iloilo. Oo, ayan. Konti na lang. Davao na lang po at saka ibang sa Pilipinas ang hindi ko pa napuntahan. Corregidor, napuntahan ko rin yan. Tapos, pa yun po, 2013, nagkaroon ng problema si nanay sa heart problem.
Although noon pa rin yan, noon pa man, siya ang unang nagkasakit. Kala ko siya ang unang mawawala eh. Kasi nagkaroon po ng taba sa paligid ng puso niya. Tapos, kasi ayaw ko pong maranasan ng nanay ko yung hirap sa public hospital. Nilagay ko po siya sa Asia Hospital dito sa may Cavite. Malapit lang po siya sa SM. Ngayon, noong 2013 na ICU yan. Akala ko mawawala na eh. Umuwi po kami. 13 ba yun o 12? Yung 13. Bago po ako na disgrasya. Tapos, nagsiuwi yung mga pamangking ko at yung kapatid ko. Mga walang maibigay na gano'n, walang maitulong. Yung kapatid ko po, humiram pa ng pamasahe. Sabi ko, dito ka na lang para kung ano yung ipamamasahe mo, ilagdagdag ko na lang sa bill. Ayaw po. Ayaw. Ang tagal pa po nun. 2 weeks po si nanay sa ICU. Sa ating mga Pilipino, siguro alam nyo kung magkano ang ICU price. Diba? That was back 2013 pa yan. Umabot po ng 1.5 ang bill. Iba pa yung mga kakainin, yung nagbabantay, yung kapatid kong panganay. Ando naka-standby yung anak niya dun sa naging kinasama niya nung bago siya rin niya, may asawa. Yun din, niloko din ako. Lahat yung mga anak niyang panganay kong kapatid, may mga utang sa akin. Pero, hindi ko na pinagpasa Diyos ko na lang. Ikaw nang bahala, sabi kong gano'n. Hindi ko sinabi na gawa ng masama pero ikaw nang bahala, hindi na ako itong kapatid ko, bigla na lang ako hindi kinausap. Kasi yung anak ng kapatid kong panganay na lalaki, nanood ng sine, sinama yung anak ng kapatid ko. Yung mga anak ko, gusto na manood ng sine, walang sumama sa kanila. Doon ako nagtampo sa kanila. Tapos sabi ko, i-text nila ako pag manonood sila ng sine, kung sasama sila. Kasi po, gusto kong hindi na po ako 100% kasi po pag galing biyahe dumiretso kami doon sa hospital sa awa ng Diyos okay si nanay. Tapos yun pa lang po nagda-down kami kada naglalagay kami ng deposit. Hindi ko na po alam yung lahat ng alahas ko po nasan ko ganon. Kasi since 2013 hanggang nabatay si nanay, labas-pasok yan sa ospital. Hanggang naubos yung alahas ko. Dami kong alahas doon, ang dami kong ipon simula nagtrabaho ako sa Golden Circle. Pa isa-isa yan, ilalaybay ko. Kukuha ako sa Chinatown, mga 18 carats, 22 carats. Naubos po. Binili ng asawa ko sa Hong Kong na alahas, one set. Yung mga malalaking ganon, iba-ibang kulay na sing-sing na jade. Yun, wala. Pati yung bangle ko na antique na matagal na yon, wala. Yun. Pero hindi po ako nagsisisi na wala yung alahas ko. Meron pa naman akong mga alahas na tira. Tapos, 2014 na disgrasya ako. Doon hindi ko na kayang ilagay si nanay sa private. Kasi, wala rin maitulong yung kapatid ko dito sa dito sa, yung kapatid ko na nasa ibang parte ng Australia. Kaya pinagawa ko. Kasi ayoko po manghihingi sa kanila ng may sinasabi. Kaya hindi ako nagsasabi sa kanila kung ilan ang naitulong ko. Hindi po. Kaya nung sinabi ng mga pamangking ko na magtatrabaho kami ng 2 job para lang masustentuhan lahat. Sabi ko, gawin nyo, huwag kayong magsalita. Di ba po? Tama naman po ako. Yun po. Kaya po, walang mahirap kung gusto nyo magkabahay, magtipid muna. Kung gusto nyo maganda ang buhay dito sa Australia, magtipid muna, hindi yung
galante-galante. O kung kaya kung gusto nyong maging, pag umuwi kayo ng Pilipinas, maging galante kayo, edi magtipid kayo dito. Hindi pwedeng pagsabayin. Kaya nung tapos na yung mga anak ko sa high school, nag-heck sila. Ang saya ko talaga. Kasi, pero mo tatlo yung nasa Lasal. Kasi dito, sabi ng mga anak ko, sila naman paaralin mo, Lasal, hindi mo naman sila pinag-private sa high school. Nagsikap sila ng maganda yung grade nila para makakarage sila ng maganda. Pumayag yung mga anak ko. Kasi yung anak kong panganay nag-UK. Pero although po, kung nadisgrasya po ako, yun ang hindi naabutan ng nanay ko eh. Yung nakakuha ko ng pera, sana na isama ko siya sa Europe. Kasi yun po ang dream ko na maipasyal siya sa ibang lugar, ibang bansa. Pumigay na siya noong 2016. Pero naibigay ko naman po lahat. Pero ang tagal namin hindi nag-usap ng kapatid ko, 8 years. Oh. Ang sabi ng kapatid ko, nung bunso namin kapatid, ate, ikaw nang umano. Ayoko talaga, kasi akong matanda. Ayoko talagang umano, yung sumuko. Ako ba yung mauuna? Kasi pangalawang ano na po namin eh. Nang dahil lang sa mga anak niya, nagkagalit kami. Ewan ko po kung anong pinagsasabi. Oo. Ang salita sa akin ng mga pamangking ko, ginagamit ko raw kapangyarihan ng pera ko. Wala akong ginagamit po. Kasi mahirap manggamit. Inidiretso ko lang po sila sa tamang landas. Di ba po? Eh, yung isa, ayan, nakadalawang asawa. Yung panganay, may 18 years old naging asawa niya. Yung pangalawa, naging adik. Ang sabi ko dun sa lalaki, pag nakulong ka, hindi kita tutulungan. Sarilinin ninyo. Sabi ko kasi, pag gumawa ako, kaya nga nag-ingat ako nung dalaga ako eh. Although, nagkaroon din po ako ng mga nabarkada rin po ako, pero hindi ako hindi ako gumagano. Kaya, ang sinampayo ko lang po, nandito na kayo sa Australia. Mag-tiis na kayo. Diba? Bawasan nyo yung mga gadget, yung luho. Kung hindi nyo kaya magbayad sa magandang, kasi ang ganda pa ng bahay na tinitiran, yung nagre-reklamo. Kung hindi nyo kaya magbayad ng doon muna kayo sa maliit. Tapos, ilan naman silang nagtatrabaho. Ang ganda ng sasakyan, nakita ko. Sana po, tipid-tipid muna kasi marami po rito yung mga bago lang. Bili nito, may bahay, may lupa. Hindi ganun. Hindi ganun kadali. May bahay ka nga, utang pa rin yan, di ba? Mabuti mautak yung asawa ko, kaya lang hindi siya naging mautak nung nagkuha-kuha siya ng investment property. Sabi ko, tama na. Hindi naniwala. Hanggang yun, doon po ako sumuko sa kanya kasi yung hindi nakikinig. Oo. Tapos nagpapautang yung pinsan kong hindi malayong pinsan na nagpa-sponsor dito. Ako ang permanent job that time. Ang asawa ko, na lang yan, casual. Nakuha ko siya dahil may sarili kaming bahay. Tapos, chismis na sa Pilipinas, ginawa ko raw siya ng tulong. Bago po ako pumasok sa trabaho, nagluluto pa ako. Promise yan. Ayan. Hindi natutulog ang Panginoon. Inutangan niya yung asawa ko ng 4,000. Sabi ko, wag niyang bigyan. Hindi nakinig. Ang pera, madali lang, no? Marami kang pera ngayon, bukas wala na. Kaya nag-isip po ako, hindi man ako makabili ng bahay dito sa ginawa ng asawa ko. Mamili ako sa Pilipinas. Nakakuha po ako ng pera sa pagka-disgrasya ko. Pero syempre, hindi po mapapalitan ng pera yung kilos mo. Tapos, hanggang after 2 years nakakuha naman po ako ng 2017. Namatay nanay ko 2016. Kaya hindi niya na nabutan yung papasyalan. Although, nagbigay naman po yung asawa ko. Pero that time, may trabaho na yung anak ng kapatid ko, yung panganay. Iyon, siyang siya na lang daw magbabayad sa service. Gusto ibigay Sabado, ang libing Sabado. Sabi ko, hindi po pwede. Sabi ko, kung ayaw mong bayad ngayon, may pera naman ako dito.
babayaran ko na. At saka wag kayong bumalik bukas, sabi kong gano'n. Yun talagang katwiran ko. Isang salita lang ako. Diba? Hindi naman ako pauwi ng asawa ko nang walang dalang pera. Tsaka, hindi po ako nawawala ng pera pagka ganyan. Yun lang po. Sana po nagkaroon kayo ng aral sa share ko. Pag nandito po kayo sa Australia, magtiyaga na kayo. Ang dami kaya nagdi-dream na magpunta rito sa Australia na walang kakayanan. Kung mayaman lang ako, kung pumayag ng asawa ko magtayo kami ng restaurant, ang dami ko pong balak noon para makakuha ng mga pamilya, kaibigan. Gusto ko magtayo ng restaurant. Australian to Filipino restaurant. I-mix ko po yung Australian foods at saka Filipino foods. O kukuha ko ng chef na Australian, kukuha ko ng chef na Filipino. At saka marunong naman po ako magluto o yung timpla. Di ba? Ganun lang po yun. Ayaw ng asawa ko. Ayaw niya ng problema. Ganon. Ako, kasi ang dream ko kasi, nagka-shop po ako, kaya lang sinabihan ako ng specialist ko, hindi ka pwedeng magtagal sa shop. Wala kasi po akong kasama eh. That time, yung mga anak ko, yung isa nasa UK, yung isa nasa boyfriend. Wala na. Pero ang dami ko pong naging customer sa totoo lang. Kasi mas mura po ako sa ibang mga Asian shop ng $1. $1 lang naman kung gusto mo maging my customer eh. Di ba? Ayun po. Salamat po sa pagpakinig. Sana nagustuhan nyo yung tipid-tipid. At pag nandito na, yakapin nyo na. Huwag na kayong yung magluho-luho muna. Hintayin nyo munang magkaroon ng bahay. Tapos pagtaasan ng bahay, kotse. Diba? Ako nga, galing ako sa may bahay. Alam ko naman kung pag bumagsak ka, at least hindi ka masasaktan. Salamat po. I-share ko lang po ito sa YouTube. Kung sino man po makapanood, mag-comment lang po kayo. Kung advice ba, yun lang po. Salamat. God bless us all. Bye-bye.